Tuloy pa rin ang pagwawalis habang naghihintay ng ano. Yun. Pero soon sana mapagawa na rin namin. Unang-unang gustong namin ipagawa. Siyempre bakod kasi for safety purposes. Siyempre kahit sino naman gusto natin safe yung ating bahay. Wag mo nang isara yan. Kaya yun, tapos saka yung dito sa loob. Kasi hindi pa naman talaga to finish. Kailangan mo pang tapos na yung unit. Pero yung siyempre mga patungan, ganyan. Kailangan pa namin magpagawa. Tapos pintura, tiles, ganyan. Buksan mo yan, baby. Dali. Kasi, maalikabok. Yan, tingnan nyo guys. Sobrang alikabok. Kasi, sa tagal ba naman, last namin punta dito, siguro. Di ko alam kung March, ganyan. Anong buwan na ba ngayon? November na. Pero, mas konti na to, compared sa dati. Kasi dati, nung ginagawa pa pati kalsada, sobra talagang sobrang dami ng ng alikabok. Yan. Ito pala yung yung binabalak namin na dapat ito, wag ka dyan. Dapat ito gagawing labahan. Ito, dapat gagawing labahan, ayan. Yan, ganyan kalaki. Ngayon, nagbago yung desisyon namin. Yung aming yung aming bali, hindi na to yung magiging kusina namin. Yun na yung magiging kusina. Kasi meron pa kaming extension sa labas. Di ko alam baka yun yung magiging labahan or ano. Huwag ka dyan. Yan. Yan yung itsura ng Hindi naman siya yung katulad talaga ng ibang bahay na bongga. Pero kaysa naman wala ka talagang matatawag na iyo. Hala, bakit ganito? Kaysa naman wala kang matatawag na iyo, okay na to. Tsaka, gaganda naman ang isang bahay pag pinaayos, syempre. Syempre, pag di mo pinaayos, magiging walang dating naman. Kaya, yun talaga yung Tsaka, eto nga pala, guys. Huwag kang magpunas. Tanggalin mo muna to. Ito yung aming itaas. Hagdan namin yan. Hagdan. Ito yung pinakaitaas. Ganyan pa lang siya. Bali, kung aanuhin, 2 kwarto lang to. Pero, ang bala kasi namin dito, yan meron na siyang, electric, may linya na siya ng kuryente. Ang bala kasi namin dito, kung dadating ang panahon na mapapataas to, tapos itong second floor, bali may extension siya para makagawa pa ng isang kwarto, ganun, para lumaki. Yun. Yan. Baby, wag mo buksan na yan. Okay naman yung kailangan na lang talagang pagandahin. Oo. Nasa yan nasa may-ari yan kung gustong maging maayos yung syempre. Paglalaanan, pag-iipunan, ganun. Gusto ko na rin naman dito kasi hoy, isara mo yan. Kunin mo yung dustpan, dali, ilak mo yan. Ilak mo. Pinindot mo yung
gusto ko na rin naman dito kasi syempre gusto ko rin talagang may matatawag na sarili. Kasi syempre doon sa tinitirhan namin, sa bahay namin sa QC, ang problema kasi doon, anytime, baka mapaalis kami kasi nga informal settler lang kami. Pero kahit naman ganun, masaya din naman doon, masaya doon. Kaya lang, ayokong yung pagtatrabaho ng mga anak ko, wala man lang silang naipundar. Kasi pundar din to eh. Sa hirap ng buhay ngayon, hindi madaling makapagpagawa ng bahay. Kaya yun, alikabok. Sobra. Mamaya nga pala, pupunta kami sa Kilauye. Dadaan kami. Kasi syempre, alam mo naman yung aking pamangkin. Pag alam niyang pumunta kami dito, magtapang po pag hindi ko dinaanan. Kaya pupunta pa rin kami, dadaan kami. Nagsabi na rin ako. Wala pa yung mga engineer, sabi 1:30 daw, 1:30 daw dadating yung Dali. Sige na. 1:30 daw dadating, kaya hintayin lang namin. Ayan. Ayan. Meron na rin naman kaming yung CR namin ay kailangan pa ding pagandahin. Kasi yung piles niya parang 1/4 lang yung nalagyan. May lababong maliit. Ganyan. Ayan. Pwede na. Kasi lang naman kami. Maliit na pamilya eh. Medyo malaki-laki naman to doon sa namin, sa bahay namin sa Ragam. Pero pag nagawa naman to, okay naman. Kasi ito may extension pa kami dito. Ayan. Yan, extension namin yan. Bali, dagdag yan sa lote namin. Ayan. Yan lang yung front niya. Bali, pag nilagyan to ng bakod, medyo lalaki na siya. Ayan. Pawisan na ang lola nyo. Pero happy ako, nakapunta ulit ako dito sa aming balaysong. Balaysong na amin talaga. Sana sa next vlog ko, okay na yung bahay namin. Na na pinturahan na, ganyan. May tiles na, ganyan. Tapos may mga, may mga, estante, ganyan. Tsaka yung pinapangarap kong ceiling na may lights. Baby, alis dyan. Kasi dirty puro alikabok. Sige, wala kang dalang damit. Doon ka lang. Doon ka lang, baby. Doon ka lang. Yun. Ang gulo ng vlog ko. Guys, alam niyo guys, sobrang saya ko nung pumayag yung anak ko na kumuha ng unit. Kasi alam mo, mula maliit ako, yung bahay namin, sa aming yung kung saan kami pinanganak sa Karamuan, wala na. Kasi umalis kami doon, gawa nga ng hindi maayos yung pagsasama ni nanay at tatay. Si nanay ko kailangang mamasukan bilang katulong dito sa Manila para masuportahan yung pag-aaral namin. Biro nyo guys, umalis ang nanay ko, pa lang ako, 6 o 5, ganyan. Nag-aral ako noon ng waiting list lang ang tawag sa Saling Pusa. Waiting list lang, sabi ng teacher ko,
hindi na ako, diniretso na ako sa grade 1 kasi, pumangalawa ako sa honors. Sa honor. Pumangalawa ako. Tapos, hanggang sa natapos ako ng elementary, lagi akong nasa honor roll. Yun. Alam nyo ba, isa sa pangarap ko talaga magkaroon ng sariling bahay kasi kaming pamilya, maaga kaming naghiwa-hiwalay. Gawa nga ng pag si tatay lang ang aasahan ni nanay, walang makakapag-aral sa amin. Kaya isinakripisyo ni nanay yung buhay niya, tapos isinakripisyo niya yung pamilya niya, lumayo siya sa amin para lang makapag-aral kami lahat. So far naman, nakapag-aral naman kami lahat. Yung dalawa kong kapatid, high school graduate. Yung ate ko, sa awa ng Diyos, 2 course ang tinapos. Sa UE din yun. Siya, secretarial course, and then, BSBA major in marketing sa UE. Pero UE recto. Hoy! Huwag mo yan baby. Kuryente yan. Yan ang ayaw ko sa'yo eh. Kunin mo yung dustpan, dali. Tapos, ayan ito, yung kulay blue. Oo. Yun. Parehas na nag-start siya sa UE Recto, then graduate siya sa UE Caloocan, kung saan din ako nag-aral ng college. Yun. Kung saan-saan lang kami nakikitira. Tapos talagang sobrang hiwa-hiwalay kami. Ang nanay ko, nangangamuhan, tas yung ate ko, doon sa 2nd Avenue nakatira, tapos ako doon din. Kaya lang nung bandang huli, napunta ako ng Tondo, doon sa tinitirahan ng ate ko sa anak. Pinag-aral ako, pero ang nangyari, hindi rin naman napanindigan. Tapos nagkaroon kami ng problema. Umalis ako sa kanila. Tapos pumunta ako sa tita ko sa Makati, pero pinag-aral pa din niya ako habang tumutulong ako sa kanya doon sa pinsa namin. Tapos, pero nag-aaral ako noon. Tapos nung bandang huli, yun. Nung hindi na ako nag-aaral, nagtrabaho ako, ganyan, sa isang kita. Maganda naman sana yung posisyon, kaso mo, mahirap din pag napag-initan ka. Ganun. Ang ginawa ko, umalis din ako. Tapos, alisin mo muna yan. Yung mo, ito. Tapos, open muna natin. Yun. Haba ng kasaysayan ko, guys. Kala nyo ba? Iyon nga, balik tayo dun sa kung saan lang kami nakikitira. Iyon yung dahilan kung bakit sobrang saya ko nung nagkaroon ng medyo ayos-ayos na trabaho yung anak ko. Ayun, nakakuha na siya ng ganitong unit kahit hindi naman malaki. Pero happy na ako dito, guys, sobra. Kasi alam ko na yung paghihirap ng anak ko sa trabaho, yung pagpupuyat niya, pagpanggabi siya. May magandang